Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So meron tayong topic ngayon mga kababayan ko. Ah, imbestigahan nga natin kahit dito lang tayo. Imbestigahan nga natin yung yung kay Hiwaga, yung naglagay daw ng taba ng baboy, 'di ba? Medyo nahapyawan ko na 'to eh. Pero ah napag-alaman ko na ang may kagagawan pala ng mga video na to, yung pagpapakalat nito, ay mga supporter ni Hiwaga. Ay, ni Hiwaga, sorry, ni Diwata. 'Di ba? Inimbestigahan ko yung mga profile nila men eh. Hindi ko naiintindihan yung hypocrisy, 'di ba? Sila yung umiiyak na sinisiraan daw si si Diwata. And yet, sila yung gumagawa. Kasi napansin ko ito, si Uncle Nonoy, ito yung original uploader eh. Tiningnan ko yung profile ni Uncle Nonoy, ito. Supporter to ni Diwata. Kasi mga post niya ito, mga ganyan. Yung yan ang mga post niya, ang tagal ko pinaghirapan ito, tapos sabihin mo, hindi ako ang may-ari. Mga ganyan, mga pagtanggol. Katulad nito sila Alvin TV, 'di ba? Mga supporters ito ni Diwata. So tapos ito, nag-expose talaga siya kay Hiwaga eh. Katulad nito, may sinabi siya dito. Bukod kasi doon sa video, nag-viral na may hilaw na taba. Meron pang ibang video na mas extreme na lalong ikakasira ni Hiwaga kapag pinost ko. Hindi, i-post mo. 'Di ba? I-post mo. So ito yung mga supporters talaga ni Diwata. Gusto naming malaman din 'yon kasi kapag hindi mo ito nga nailabas mo eh na nagkaroon na nga ng issue dahil diyan eh. Ilabas mo. So ibig sabihin binibidyohan niya talaga si Hiwaga ng ganyan. Pero mag-iingat ka dito, men. 'Di ba? Sobrang tanggol nila kay kay Diwata. I-post mo rin 'yan. Diba? Ilabas na. Ilabas nyo na yung may mas extreme pa daw na video doon na lalo daw masisira si Huwaga pag nilabas niya. Ilabas. 'Di ba? So establish natin na yung gumawa nitong video na to ay supporter talaga ni Diwata to. Na napunta kay Hiwaga. Ito pa yung matindi men. Meron pang isa. Ito si Madam Aura din. Sabi niyang ganon, walang paninira. Ito ay totoong nangyari daw. Totoong nangyari daw. Sabi niya. Sabi ni Madam Aura, si Madam Aura ay supporter din ni Diwata. Ayun, supporter din ni Diwata si Madam Aura. Ito sabi ni Madam Aura, wala daw paninira. Ito ay totoong nangyari daw. Para ito sa lahat ng hindi nakakakain dyan sa restaurant ni Hiwaga. Nagtataka lang ako, yung mga langaw ni Diwata, mga uod ni Diwata, hindi nyo pinupost. Sige, ano ba sasabihin dito ni Madam Aura? 'Di ba? Guys, welcome back to my Facebook page. Ayan guys, yung sagutin ko lang yung about doon kay Hiwaga, naglagay doon ng hilaw na karni doon sa sabaw. Dito pa nga lang sa pahayag mo na to, fake news na hindi na totoo eh. Alam niyo kung bakit? Hindi naman karni yung nilagay taba eh. Tingnan mo kung paano nag-evolve yung chismis. Ganito nag-evolve yung chismis. Lalo na pag nagbabalita yung mga tao na na walang nasa isip, hindi nila yung detalye ng binabalita nila, hindi nila iniisip, basta atat na silang maibuga. 'Di ba? Hindi sila nagbabother na na alamin yung detalye
nung kanilang chinichismis. Ito, maliwanag yung chismis to eh. Napunta na sa karne min eh. So, ano yung sinasabi mo na walang paninira, ito ay totoo, nangyari ito para sa lahat ng ano? Sabi mo dito sa ano? Ayan o. Nakalink pa si Diwata. Paalala lang naman to sa lahat ng kumakain na di nila alam kung anong diskarte ang ginagawa nila Hiwaga. Dahil gusto nilang malamangan si Diwata. Accusations na to eh. Na gustong malamangan si Diwata. 'Di ba? Kasi nagra-rise na kasi si Hiwaga. So, mga dirty tactics ito. Ito, I consider it na dirty tactics eh. Kasi itong si ano, yung kinalat ni Uncle Noy Noy to, walang ano eh. Walang fair na ano eh. Wala siyang fair na pinagbasihan do sa post niya. Ang talagang pinagbasihan niya lang na taba daw ng hilaw daw yung yung pag-oo nung nung naghahalo ng 'di ba sinabi nga naman doon. At hilaw ba 'yon, ate? Oo, gumanon. Eh hindi naman natin alam yung state of mind nung naghahalo eh. 'Di ba? Ano to min eh. Tinan mo ha. Uy, ba't mo hinalo? Hilaw yan ah. Hilaw pa yan? Ha? Tama, hindi na inulit ni ate kasi nga na-realize ni ate, hindi niya kasi naiintindihan yung tanong. At kung may nangyaring ganyan, may pamunuan naman doon siguro. Sabihin doon, malinaw man lang or yung naglagay doon, hilaw ba yun na ilagay mo doon? Diba ako for me ha, kung titingnan ko yung mukhang lusak na to eh, yung nilagay eh. Hindi, yung ganyan, I don't know no, kung machachap-chap mo yung taba na ganyan. Hindi, ano ba to? Baka ba to or baboy? Kasi kung baka yan, dilaw dapat yan pag hilaw, pag baka. Pag baboy naman, puti yan. Pero medyo na to min eh. Kakulay na nito itong chicharon na di sa bandang baba na part. Tsaka pagka nung nalaglag, may sabaw na dun sa loob oh. Dugo ba yan? Kakulay yan nung min eh. Ayan oh, nung nilaglag may sabaw na siya. Ibig sabihin napakuluan na to. Hilaw pa yan? Ulitin nga natin. Uy, ba't mo hinalo? Hilaw yan ah. Dugo ba to? Hindi to dugo. Nung nailaglag yung taba, hindi yung dugo. Ibig sabihin, part na yan ng sabaw before, napakuluan na yan dyan. Ang ginawa lang siguro nila, hinango uli yan, tinadtad nila. Hindi siya dugo eh. Imposible naman nung nilalagay niya yan, nilublob niya yan. Parang nagkaroon ng sabaw sa loob. Tingnan nga natin kung nilublob nung naglalagay. Kasi kung may mga residue ng sabaw na ganyan, ibig sabihin napakuluan na yan before. 'Di ba? Tapos hinango lang nila yan, tinadtad. Kung taba ng baboy yan, taba ba ng baboy yan? Kung taba naman ng baka yan, yan, dapat madilaw. Kung taba ng baka. Pero dahil pork yan, di ba? Baka baboy nga naman. Pero, ayan eh. Tingnan mo, nung nilagay niya, i-rewind natin ng konti ha. Nung nilagay niya, hindi naman niya sinausaw dun sa eh. Tama. Uy, ba't mo hinalo? Hilaw yan ah. Paglagay, ayun oh, may sabaw pa min doon sa loob. Ibig sabihin, pinakuluan na to before. Hindi siya yung pag-oo ni ate, hindi lang naiintindihan kasi nakafocus siya dito sa ginagawa eh. Tapos kung mapapansin nyo, pag alis, nag-cut na bigla, malalim na yung
malalim na yung sabaw. Who knows? O sige, granting granting nung nailaglag yung taba, granting na kumukulo yun, maluluto pa rin yun, men. Diba? Hindi natin alam yung length. Bigla ka nag-cut na marami na siyang sabaw. Hindi naman nag-generate ng sabaw yan ng kusa Diba? Wala to, men. Diba? Kahit saan tayo makapunta. Unless na lang na mag-apologize si Alam ko nagsalita na si si Hiwaga tungkol dito May nakapagsabi Diba? Tsaka kung mapapansin mo, yung nakalagay din naman dun sa bowl niya, mukha din naman hilaw. Dahil puti. Diba? Mukha din naman hilaw dahil puti. Hilaw pa yan? Ha? Bakit hinalo? Grabe pala yung lugar na to, guys. Masyadong matao. Ito yung... Sarcastic siya, Kasi supporter ni Diwata Puntahan nga natin yung yung mismong page ni Sabi daw nasagot na daw ni Hiwaga yan Kaya lang sana nila. Tingnan natin Hiwaga para sa overload. So ito yung gayang-gaya sa sa style ni ni Diwata. Pero hindi naman bawal 'yan, di ba? Hindi naman nakapatent si Diwata sa Pares So ito yung page ni ni Diwata, ni Hiwaga. Maraming salamat sa walang sawang pagmamahal. Siya ang maganda dito kay Hiwaga, natuto siya doon sa mga pagkakamali ni Diwata, Siya yung may may head start na siya sa mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Di ba? Brilliant. Mautak talaga to si Hiwaga. May mapipiko na naman dyan sa comment section. Di ba? Lahat ng lahat ng mga naging ayaw kay Diwata, yun ang ginagawa niya. Ang hirap palang kumain niya, laging puno at laging mahaba ang pila. Gustuhin man namin kumain dyan, pero siguro kakain na lang kami sa mga ibang paresan. Ayokong makipagsiksikan dyan, lalo na high blood na ako. Sabing ganun. Sobrang bait ni Hiwaga, di tulad ni Negro Panay Tago. Very humble ka, Idol Hiwaga. Sana wag kang magbago. Diba? Yun lang nga kailangan i-maintain ni Hiwaga dito. Pero brilliant na itong ginagawa niya, kinakapitalize niya yung kinakapitalize niya yung kahinaan ni Diwata. Yun ang pinupunan niya sa mga tao. Sabi sa inyo, pero I do believe na hindi ko naman pwede husgahan yung lasa niya, Let's say ang lasa ng pares ni Hiwaga ay katulad din kay Diwata. Pero sa magandang sa magaling na pag-promote sa social media, yun matatabunan yun, men Kahit hindi naman masarap yung niluluto. 'Di ba? Mukha ba akong bias? Di ba? Oh, di ba? Nakikipag-picture sa mga bata. ito yung number 1 na kailangan gawin ni Diwata, yung maging kid-friendly. Lakas kaya yung mga politiko ganyan ang ginagawa Lakas kaya niyan, makamabuting tao niyan, yung pag nagpapapicture ka sa mga bata. Magaling to, yung nagmamanage ng niya, social media niya, magaling. Di ba? Hindi puro pagpapayabang. Wala akong mababasa dito na Wala akong mababasa dito na yung mag-iiyakan na naman ang mga basher ni Hiwaga. Walang ganun Puro love you nandito sa page na to, men
Sino to si ano? Yung Sir Vince. Ah, ano to? Artista. Nako, bigatin na pala talaga si Hiwaga, oh. Ano tong laging pinupost na to? Ah, estapador daw. Pinupost. No, bumisita pala si Cassie Legaspi at Mavi Legaspi, oh. Matatalino talaga tong kambal na to, no? Oh, 'di ba? Mababa ito na maganda ang pagpapalaki ni Carmina at saka ni Zoren dito sa anak nila. Maganda sana tong si Cassie na to. Ang problema nga lang na overweight eh. No? Kamukha ni Carmina talaga to. Carbon copy. Ito naman si Zoren. Yan o, yung mga pa-picture-picture sa mga bata na yan. Lakas maka ano niyan, maka mabuting tao niyan. Uy, in-invite siya ni ano ni Hiwaga. Uy, si Tito Mars, oh, pumunta kay ano? Kay dako patay. Isang kritiko ni Diwata pumunta kay Hiwaga. Ano ba 'to? Ito na yung chicken. Like, super laki ng mga artist. Pag ito positive ang sinabi nito, patay ka. Oh my God! Wala man lang pork. Like, plastic na ating. Ang style ni Tito Mars, mang-asar na lang eh, no? Nahalata ko na yan eh, dun sa sardinas content niya. Although na maraming na-disrespect dun sa ano niya, dun sa sardinas content niya. Parang sinasadya niya na lang yun, men eh. Parang palabas na lang yun na kunyari na hindi talaga siya kumakain ng sardinas, di ba? Ano na lang yun. Kaya lang, syempre, di ba, hindi mo makokontrol yung mga iisipin ng tao. Kasi ang sardinas kasi, simbolo yun ng kahirapan dito sa atin eh. At marami sa atin na kumain talaga ng sardinas during sa mababang tagpo ng buhay nila. 'Di ba? Yan kasi ang pinaka-accessible na ano eh, na nakakainin eh. Siguro mga 15 pesos or ano. Nung araw na may grocery kami, ano lang yan eh. 5 piso lang yata yun nun eh. Yung sardinas na yan. Pero ngayon, si inflation, ano na eh. Ay, kinikwento lang sa akin ng ano yan ha, ng nanay ko yan ha. Hindi ko naman talaga naabutan yung 5 pisong sardinas. Baka sabihin nyo, grabe, tanda ako na. Ngayon, magka 20 pesos ka lang yata, may sardinas ka na. Tama ba ako? Wala ba kayong ketchup dito? Wala ba ketchup dito? Kaya may ketchup kayo, may laman. Tama. So, drama lang pala talaga ni Tito Mars yun. Yung padiri-diri. Nag-post siya eh. Pinost niya yung video niya eh. So, ibig sabihin, yun yung normal. Gimmick niya lang yun, yung hindi nakasama. May ketchup kayo kuya? Siyempre naman ketchup din. Nag-vlog ka, no? Mauna ka pang mag-upload sa akin. Alvin TV ka, ah.
Alvin TV. Eh, ate pa yung ketchup, te. May ketchup, te. Hawakan mo, hawakan mo. Ano to? iPhone 14 to ah. Nagkaroon tayo ng glimpse kay Tito Mars, ano? Parang yun napapanood nyo sa, ano niya, sa mga vlogs niya, ano lang, character niya lang talaga. Kumbaga sa professional wrestling, ganyan, di ba? Yung ikaw si Undertaker na akala mo dead man. Tapos sa likod pala ng camera, ganyan. Ito yung nakikita ko na ano na nami-misunderstood din ng mga tao. Okay, Tito Mars na labas. Inura na ako kanina eh. Tito Mars, ang idol ng bayan. Ang ano? Idol ng bayan. Hindi kasi sila nagkakaano ng content na Diba? Pero so ito pala yung kinakatwiran ng mga ghost hunter. Na sabi ganun kasi hindi lang sila na content lang eh. No, pagka ang basis mo kasi ay nag-e-educate ka ng tao. Ang pag-ghost hunting kasi nag-e-educate ka niyan eh. 'Di ba? Itong ginagawa kasi ni Tito Mars kasi parang ano lang to, gumagawa ka lang ng skit, 'di ba? Parang gumagawa na yung katulad sa Bubble Gang, ganon. Yun kasing sa sa pag-ghost hunting kasi yan ang madalas ko ring naririnig yan eh, yung hindi ba nila alam na ito ay content lang, 'di ba? Yung mga ganyan, hindi applicable yun doon. Kasi ginagaya ka ng mga tao doon eh. Lalo na sila, narinig ko na kay Baby Boss Samar yan eh. Yang sinasabi nila na na ito ay content lang. Tapos pagdating kay 88 bigla niyang yung nagpabarangay si Baby Boss Samar, 'di ba? Kasi may umaaligid daw sa kanila. Ano kung anong drama nila Baby Boss Samar dati. Sabing ganun. Yung duwende. Kasi 'di ba binabarangay sila dahil dun sa mga content nilang peke. I know, parang nagdrama sila na meron daw nag-aali-aligid sa kanila. 'Di ba? Parang ganon. Tapos nagpabarangay sila, tapos biglang sabi ni Baby Boss Samar doon, hindi na ito for the content ha. So ibig sabihin, yung mga pinagagawa nila doon, kasi ito yung problem doon eh. Yung paggagawa nila ng peking content kasi, kinakapitalize nila yon para makapanghingi ng pera. Not necessarily na panghingi, na-explain ko na yan eh. Yung hindi naman talaga totally nang hihingi talaga, kasi itatanggi naman nila yan, na nang hihingi sila. Pero, sa ayaw at sa gusto mo, yun naman talagang habol nila yung pera. 'Di ba? Yung sinasabi nilang mas maganda pa nga diretsahin mo nang hihingi kayo eh. Kasi panloloko kasi yung babanatan mo yung mga tao na na hindi kayo nang hihingi, pero the way you speak, parang nanghihingi, nagpaparinig ka. Yung pasensya na, wala kasi akong cellphone ngayon kaya di nakapag-vlog. 'Di ba? Parang sinasabi mo sa tao, bilan niyo naman ako ng 'di ba? Tapos yung mga paalay-alay sa duwende, biglang may nagpapasalamat na oy, salamat kay pinadalhan si Linyo ng ganito, 'di ba? Hindi na siya hindi na siya for the content eh. Maniniwala ako kung for the content 'yan, naiintindihan nagkakaintindihan kayo ng audience nyo na fake ang ginagawa nyo. Isa sa mga naging argument namin ni Sir Ruel Lopez kasi, bakit daw yung pelikula, marami daw nalilibang, hindi naman daw kinukundina. Yung pelikula kasi, habang ginagawa yon or i-announce yun, pwede mo kasing i-announce ng mga artista yun eh. Hoy, may sinushoot kaming na na pelikula. 'Di ba? Or halimbawa, tapos ng pelikula, hinihikayat mong manood, oy, manood kayo ng ginawa naming movie. 'Di ba? Kami ay nahirapan sa pag-shoot ng movie na to, kaya expect nyo ma-action ito.
that pa lang, alam na ng mga tao na hindi totoo ang pinapanood nila. Ito kasing mga, di ba, men? Gusto ko lang talaga ikumpara kasi naabuso yung ano yan, yung sinasabi na for the content na yan eh. Itong kay Tito Mars kasi, tinan mo, maraming naka-misunderstood kay Tito Mars. Ako for me, yung ginagawa kasi ni Tito Mars, skit yan. Wala namang pinagkaiba yan dun. Kilala nyo si yung sa Bubble Gang? Yung si Asimo. 'Di ba? Wala namang pinagkaiba yun. Kaya lang, syempre, tinan mo, yan nga si Tito Mars, ang dami nagalit doon sa Sardinas content niya eh. Yung mga nagalit, I'm so sure may mga fan ng Ghost Hunter na nagalit doon. O bakit hindi nyo palusutin ito na na diskarte ni Tito Mars yun. Tapos may iba nagagalit dahil nandiri sa sardinas. Diba? Pero Ghost Hunter nyo na nanloloko talaga na hindi umaamin. Diba, men? Kasi ang Ghost Hunting kasi serious na yan eh. Serious na usapin yan eh. Just imagine yung Donsky nyo, may mga kasamang legit yon pag nag-ghost hunt. Paano pag peke ang ginagawa niyan, dinadadamay na rin peke yung mga nakakulab niya before? 'Di ba? Si Sir Lance, hindi naman biro ang nun eh. Ang utak na binubuhos niya dun sa pag-develop at pag-reverse engineer ng mga ghost hunting equipment eh. 'Di ba? Tapos ipalulusot nyo si Donsky na nagdadrama-drama lang. Anong lalabas doon sa gadget ni Sir Lance? Pang drama-drama din lang? Diyan kayo mali, men. Napahaba na tayo. Hindi, nadaanan ko kasi na-mention kasi nung dito, hindi daw naiintindihan ng tao yung for the content. Kasi nga naman, sa harap ng camera, si Tito Mars, nagdadrama siya na nandidiri siya kunyari. Tapos nung pinatay niya na yung naghihingi siya ng ketchup, hindi na siya nandidiri. Di ba? So, character talaga niya. May character kasi ito eh. Huwag niyo sabihin sa akin na yung Donsky nyo, character niyang maging maging ghost hunter. Wala, seryosong larangan ng ang pag-ghost hunting. Mga impersonator to talaga to? Ang aliwalas nung niya. Yan, ayaw na mag-play tuloy. Ano ba tong nangyayari dito? Siya yung lumalapit, napaka-friendly niya, men, Di ba? O, di ba? May sinabi pa siya dito na nakakatakot eh. Di ba? Ay, nakakatakot. Nakakapagod. Pero need eh. ang naging dito, naging advantage kasi ni Hiwaga dito. Na-crack niya yung na-crack niya yung secret eh sa pakikisama. I'm so sure hindi naman perpekto to si Hiwaga. Pero natuto siyang natuto siyang sa laro ng at tingin ko naging tool neto ni Hiwaga si Diwata din. Parang napanood niya yung mga do's and don'ts pagdating sa pagsumikat ka. 'Di ba? At maganda itong ginagawa ni Hiwaga. 'Di ba? Yung mga supporters ni Hiwaga, huwag kayong mga aaway ng basher. 'Di ba? At si Hiwaga pag may nag-criticize, humingi ng tawad kahit hindi mo kasalanan. Ay sinasabi ko sa'yo, malalampasan mo si Just imagine si Tito Mars, so kritiko ni Diwata, yan nasa iyo. Di ba? Pero maganda itong ginagawa, sinishare niya yung sinishare niya yung
ah ano ni Diwata, 'di ba? Meron pa bang ibang page to? Alam ko may ibang page pa to eh. Hiwaga pages. But parang iba yun na explore ko sa ano. Hiwaga. Daming fake account kasi ng ano eh, ni Hiwaga eh. Ito nag-artista na rin si ano eh, si Hiwaga eh, 'di ba? Ang kumuha kay kay Diwata noon si Coco Martin. Ito naman sa Black Rider. Kasama si Aga si Ching. No, sa Black Rider. Mas wider ang audience nito kaysa kay Coco Martin. Saan ba pinapalabas yung kay Coco Martin? Sa TV5 ba? Yung Batang Quiapo niya. Napapansin ko kasi sa istorya ng Batang Quiapo, parang yung ang probinsyano, parang ini-stretch nila ng ini-stretch yung yung palabas. Ayan oh. Galing talaga makisama ni Hiwaga. Hindi ginagawa ni Diwata yan, di ba? Galing oh, ang bait-bait ni O nagpa-autograph pa kay kay Hiwaga oh. Hindi ako mapapagod. Ito magandang marketing ito, men. 'Di ba? Yes, sabihin na natin ka-bullshitan at ka-plastikan to. Pero magaling yung ni Hiwaga eh. Yung or si Hiwaga din na nakakaisip sa ganyan. 'Di ba? Di ba? Hindi mapapagod. Politiko eh, no? Hiwaga, kahit nahihirapan para sa tagahanga, okay lang sa kanya dahil masaya siya sa kanila. Amen. May thank you Lord pa sa baba. Ano to? Hindi yan. To, ba't iba yung nagpe-play ito to? Oh. Yes, mahirap naman kasi talaga 'yan, 'di ba? Mahirap naman kasi talaga 'yan na lagi kang pinupuntahan. Pero naiintindihan kasi ni Hiwaga na need niyang gawin 'yan eh. Kung hindi, yung blessing na dumadating sa kanya, mawawala 'yan. Pagka hindi niya gagawin 'yan. May sasakyan na rin siya, no? Politiko siguro to. Hiwaga. Unlike love. But unlike love? Unli love, unli kiss, unli hug kay Diwata. Tawa, ang galing to. Hindi ka talaga maiilang lumapit sa kanya kasi super bait ni Hiwaga. Marketing no? Super sipag talaga. Kaya pala ginagaya tong mga kahit maulan pero dinudumog. Di ba? Hindi ka maiilang kay Diwata, kay Hiwaga magpa-picture. Talaga hinihikayat nila yung mga tao, no? Nagla-live siya, oh. Gusto ko makita yung yung magkapatid na Legaspi. Si Aga si Ching.
Hiwaga, artista na talaga. Si Kagawad, oh. Oh. Pinupuntahan ng mga politiko. Hiwaga, kumanta para sa tagahanga. Ang saya nila. Ito yung gusto ko mapanood eh. Gusto ko makita reaction habang kumakain eh. Ito magkapatid na ligas. 16 po. Okay lang po ba mag-install na po kayo? Ako 42. Talagang kumakain talaga men, oh. Ah? Oh my. Kasi po yung Ibig sabihin, totoo talaga nasasarapan, oh. Ay, ganun ba, Tay? Hindi katulad nung kay Corina, isang subo lang, ganun na daw. ang sarap nito. Diba? Sarap daw, oh. Mag-chicken ka na, grabe. Sarap daw, di ba? Wait lang. Ang sarap. Ang sulit. Dali lang pati yung Hindi, to be fair, To be fair. Alam mo naman kung, magaling lang sigurong mameki itong magkapatid na to, no? Pero, makikita mo naman kung kung nasasarapan o hindi eh. Di ba? Yun. Oo, medyo may pagka-OA na. Thank you so much. Bakit po ang sarap? Bakit gano'n? Gigil na yung mga tagahanga ni Diwata dyan. Anyway, mga kababayan ko, medyo napahaba tayo. Yun lang po, maraming salamat. Bye-bye.